Babala mga kapuso, ang susunod naming ibabalita ay nagtatalakay ng sensitibong paksa. Dahil hindi na masikmura ng isang grade 6 pupil ang mga umunoy kaso ng rape na talamak sa kanilang lugar. Kay Pangulong Bongbong Marcos na siya nagsumbong sa pamamagitan ng isang sulat. Kabilang umano sa mga biktima ang nakatatanda niyang kapatid na may kapansanan pa. Ang tugon ng Pangulo sa aking pagtutok. Sa mismong seremonya nang matapos niya ang grade 6 level kung saan number 1 sa klase, inihayag ng 11 taong gulang na si Mao ang pagkabahala sa mga kaso ng rape sa kanilang lugar. Tandang-tanda yan ni Camille Dowling, ang direkto ng ampunan kung saan na rin nag-aral si Mao. She gave a speech. She was the speaker kasi first in her class. She said to the people, I would like to ask for your permission. Meron kaming petition na for ni-sign nyo mga nandun na 200 people. I-submit ko po to sa munisipyo. Maglalakad po ako ng 14 kilometers. I'd like to ask for your permission. And then what she did was she walked out with a sign that said, I just want to go to school and not be raped. Pero ang panawagan hindi lang umabot sa munisipyo, kundi hanggang sa Malacanang. Mag-aanin na taong gulang pa lang si Mao nang kupkupin na ng mga Christian missionary sa bahay ampunang ito sa Tinambak, Camarines Sur. Kasama niya sa shelter ang ating may intellectual disability at inang kusinera sa ampunan. Dito na rin naging aktibo sa kawang-gawa si Mao at naging mulat sa lipunan. Hanggang maisip na sulatan mismo si Pangulong Bongbong Marcos para idulog ang pang-aabuso sa mga kabataan sa lugar, kabilang ang paghahasaan niya sa ating may kapansanan. This was their idea. So I think napagod lang po talaga yung mga children and they wanted to stand up for yung kanilang mission. I am not surprised sa kanyang love and bravery. We're very proud of who she is. Sa impormasyong nakalap ng GMA News, mula sa isang nakakaalam ng kaso, 2 beses ginahasa ang ate ni Mao. November 17, 2022, tapos Feb 14, 2023. When she was raped, she was 22 years old and she's special. She's a special child siya. So she has an IQ of 50. She was coming home from school. She was about 50 meters, I believe, from her house, and then she got raped. She was raped twice. The first rape was at gunpoint, and then the second not at gunpoint. Nabuntis ang biktima at pinilit ng suspect na ipalaglag ang nasa sinapupunan. They kidnapped her through one of the tauhans and they took her from Tinambak to Montalban kung saan pinaras pa yung child. Ang suspect, anak ng isang barangay kagawad sa kanilang lugar na nakakulong na ngayon. A case has been filed against the rapist, but the kidnapping has not been filed. Ayon pa sa informante, hinahanap din ng isa pang anak ng kagawad na gumahasa naman sa isa pang dalagang taga roon. The elder son of the Kagawad raped another girl in 2018. The Kagawad, he has these sons. 2 of them have raped children in our community. Sa tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa liham ni Mao, sinabi niyang nagalit siya sa mga ikinikwento ni Mao. Tiniyak din ng Pangulo ang kaligtasan ni Mao at mga kapatid nito at ang paghahanap sa mga gumawa ng masama sa kanila. Nangako din ng tulong ang Pangulo kay Mao at sa kanyang mga kapatid. Si PNP Chief Jose Melencio Nartates naman, iniutos ang pagsisiyasat sa kaso. I have already directed the concerned units, particularly RD of PRO5, RD of NCRPO, RD of 4A, the CIDG, as well as the District Director of QCPD. As of now, for your information, a case had been filed already. As to the case of abortion in Montalban, we are looking after this person. Anong personality nun or sino yung abortionist dun. Lumuwas ng Metro Manila si Mao kasama ang mga taga-Redeemer Homeless Mission na kumukupkup sa kanya para tumanggap ng konting tulong sa DSWD. Mag-i-extend rin tayo ng financial assistance doon sa mga families na very peculiar yung story eh. Yung families because of poverty, napipilitan sila na makitulog doon sa shelter. Kasi mga bahay nila either nasira ng calamity or wala talaga silang titirahan. Ngayong umaga, umuwi na sila ng Bicol. Masaya kahit papaano na naiparating ng direkta ang hinaing sa mga opisyal ng gobyerno. Ang hangad po talaga ni Mao is maging curious po tayo sa ating sistema. Ang nangyayari yung politika,
sumisingit sa pag-aalaga, totoong pag-aalaga ng ating komunidad. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.